Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Ako po, isusunod na si BP Sara na ipaaresto ng ICC. Tama kayo sa narinig nyo. Isusunod na si BP Sara. Ang hinihintay na lang ang warrant. Itong nakaraan, binuking ni BP Sara na kasama siya sa listahan. Pero ang isusunod ay si Bato de la Rosa. Pero biglang nagbago ang plano. Uunahin na daw si BP Sara. Sinong may sabi niyan? Mismong si Senator Amy Marcos. Pero ito po yung good news. Ang good news naman, maraming napabilib po si Mangga at may mga nagsabing iboboto na daw talaga nila dahil may pananagutin na. Mananagot nga ba? May isiniwalat na mga nalaman pa niya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong dito, mapipigilan ba na arestuhin? Mapipigilan ba ni Senator Amy Marcos na arestuhin si Vice President Sara Duterte? Bakit siya isunod na? Eh kung nasa huli naman yung listahan o yung pangalan ni BP Sara sa listahan. Para sa akin baka hindi nila kayang ipa-impeach. Kasi alam natin, lamang ngayon ang PDP laban. Pag maraming manalong senador dyan, tapos makalusot si Amy Marcos, hindi mapa-impeach. Ito yung pwedeng mangyari. Ito, panoorin po natin kung ano po yung mga isiniwalat ni Senator Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at kung sino-sino ang mananagot. At ang masamang balita po, ang sabi niya, isusunod na si BP Sara na ipa-aresto ng ICC. Ito yung video. First of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano ba mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspetsya, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod.
Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Ma'am, kanina nabanggit ko po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the yung committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a sitting senator po, hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding sa WPS issue. Naku naman, sigurado tayong meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano, meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang aking lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko sinalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo makadestabilize ito sa leadership ni... Wala ni tayong Vivian. pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas na lang po. Ma'am, may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro-China and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sinuman at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung pagsasampa ng reklamo? Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings, ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Believe na ba kayo sa ginawa ni Mangga? Kung ganon, kung bumilib na kayo sa halalan, iboto nyo na siya. Pero depende yan sa inyo. Ang importante, unahin ang PDP laban. Yung dalawang idadagdag, 4 ang choice natin dyan. Senator Amy Marcos, Camille Villar, Kirubin, at si Hunasan. Yun kasing 4 na yan po yung inendorso ni BP Sara at ni Tatay Digong. Malapit na ang halalan. Yung iba naman dyan na nakakausap ko, hindi sila nadadala sa 20 petot na bigas. PDP laban pa rin sila. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.